Maraming residente sa Maynila at Quezon City ang lumikas na rin po bilang pag-iingat sa bagyong Pepito. Ang iba po sa kanila natuto na raw sa mga nagdaang bagyo. Balitang hatid ni Bea Pinlac at Jomer Apresto. Pasado alas 11 na ng gabi pero abala pa rin ang mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare sa pagbilang ng mga residenteng inilikas dahil sa banta ng bagyong Pepito. Tuloy-tuloy raw kasi ang pagdating ng mga evacuee. Dito sa Dalpan Evacuation Center, umakyat na sa mahigit 270 pamilya ang inilikas mula sa Parola. Dumoble na yan kumpara sa datos kahapon. Medyo nagkaroon po ng high tide sa bandang coastal area po ng Barangay 275. Kung lalakas po ang ulan at tataas po ang tubig, maaari po siyang madagdagan. Hindi pa naman siksikan dito pero may ilang pamilya ang piniling maglatag na lang at matulog sa labas ng mga kwarto. May ilan naman nasa loob pa rin ng mga modular tent. Ang residenteng si Merlin, halos hating gabi na rin lumikas kasama ang kanyang 4 na anak. Tagasad po kayo? Sa Git 62 po. Maalon. Maalon na po. Tabing dagat po. Sa President Corazon Aquino High School naman, umabot na sa mahigit 280 pamilya ang inilikas mula sa Baseco compound. Kaya ang karamihan sa kanila sa koridor na rin ng paaralan piniling matulog. Batay sa pinakahuling datos na ibinigay sa GMA Integrated News ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot na sa mahigit 1,000 pamilya ang inilikas sa lungsod. Bukod sa Baseco at Parola, marami ring inilikas sa Barangay 101 at Barangay 128 na umabot sa mahigit 200 pamilya. Para po sa kaligtasan ng lahat, kung kayo po ay nalalapit po sa tirahan na kung saan umaangat po ang tubig o nagkakaroon po ng mas maganda po at maaari pong lumikas na po kayo. Natuto na sa naranasan noong bagyong Karina noong Hulyo si Nanay Henny. Kaya ngayong may bagyong Pepito, hindi na sila nagdalawang isip na lumikas agad. Kasi pagka may bagyo talaga kinakabahan na ako lagi. Kasi may karanasan na ako. Dati hindi ako na lumilikas eh. Yung Karina na yun, talaga nagkaroon na ako ng phobia dahil naabot na yung tubig dito eh. Ang pamilya naman ni Nanay Marilu, hindi na raw hinintay na lumakas ang ulan at tumaas ang baha bago pa lumikas. Sabi naman namin wala pang baha, pero sumusunod kami sa patakaran kasi baka nga dumating sa punto na hindi kami makinig doon sa mga malunod kami doon mag-anak ay dami kong apo na maliliit. Kaya dumilikas na kagad kami. Ang ilang kasama nila sa evacuation centers, hindi raw muna uuwi hanggat matiyak na ligtas na at nakaalis na ang bagyo. Hihintay lang po namin yung update galing sa QCDRRMO kung pwede na po mag-lift ng evacuation centers, kung pwede na silang pauwiin. Sa Barangay Bagong Silangan, 154 families o 558 individuals ang nagpalipas ng gabi sa evacuation center. Sa Barangay Del Monte naman, nakasalubong natin ang ilang residenteng lumikas sa San Francisco Elementary School na pauwi na sa kani-kanilang mga bahay. Kahit na walang hangin o walang ulan, lumikas na kami. Ngayon wala na. Uwi na. Daing ng ilan sa mahigit 1,000 evacuees dito, hindi lahat may modular tent na matutulugan. Sabi nila, sa sobrang sikip saka yung lawak ng tent, hindi na nagkasya po. Ang ginawa nila, doon lang sila sa sahig sapin. Kaya hindi po sapat. Sinisika pa namin kuhanan ng pahayag ang QCLGU kaugnay niyan. Bea Pinlac, Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.